Hallelujah! Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. At binabati din po natin yung mga kapatid po natin na nasa live ngayon, na nakikinig at nanonood po ngayon sa ating pong live. Amen po. Praise God po. Makakasama po natin ngayong gabi po na ito si Pastora Lalen. So, from Bicol, from Pasig, papuntang Olonga po, purihin ng Panginoon. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah! So bago po tayo magpasimula, pwede po ba na ang lahat po ay tumayo? 3 beses po nating sabihin, Hallelujah! Amen? Sige po. Hallelujah! 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 Amen! Praise God! Salamat po mga kapatid. Sige po, manatili po tayong nakatayo at tayo po ay manalangin. Amen? Hallelujah! Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy na pinasasalamatan, patuloy na dinadakila ka po namin sa gabi na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at kami ng aming mga kapatid ay naririto sa iyong bahay, sambahan, upang ikaw ay aming papurihan, pasalamatan, at patuloy na ang bawat isa sa amin ay magbubulay-bulay ng iyong salita sa gabi na ito. Dalangin ko, Panginoon, sa gabi na ito na gamitin mo po akong instrumento na magbabahagi ng salita mo, Panginoon. At salita mo lamang, Panginoon, nagmula sa iyo ang lalabas sa mga bibig, sa dila ko, sa gabi na ito, Panginoon. And itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon, na ikaw ang makita ng lahat, ikaw ang marinig ng bawat isa, Panginoon. Ihanda mo po ang mga puso't isip ng mga anak mo na naririto, Panginoon, na maunawaan nila yung salita mo sa gabi na ito, na magbibigay kalakasan sa bawat isa sa amin. Holy Spirit, inaanyayahan ka po namin sa mga oras na ito na malaya kang kumilos sa aming kalagitnaan, sa buhay ng bawat isa sa amin. Gayon din sa mga kapatid po namin na nasa live. Holy Spirit, samahan niyo rin po sila. At sa gabi na ito, yung presensya mo, Panginoon, ang aming mararanasan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, maaari na po tayong umupo, mga kapatid. So, buksan po natin ang ating pong Biblia sa aklat po ng Lucas 21 verse 34 hanggang 36. Pakilagay na lang po sa above. Hallelujah. Sabi po dyan, subalit mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka magumon ang inyong mga puso sa katakawan at kalasingan at sa mga alalahanin ukol sa buhay na ito. At biglang dumating ang araw na iyon na parang bitag. Sapagkat ito ay darating sa lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Subalit, maging handa kayo sa bawat panahon. Nananalangin magkaroon kayo ng lakas upang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari. At upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Purihin ang ating Panginoong Diyos sa kanyang salita po na ating pong binasa. Hallelujah. So, sa gabi po na ito, ang pag-uusapan po natin ay pinamagatan ko po ng Be Watchful for His Coming. Amen po? So, ito pong pag-uusapan po natin ay magbibigay po sa atin ng paalala sa bawat isa po na pinag-iingat po tayo ng ating Panginoong Diyos. Dahil po kung minsan, may mga bagay po tayo na ginagawa o nagagawa sa ating mga sarili. Sa mga kilos natin, yung mga pananalita natin, di ba? Yung mga pumapasok sa puso natin. Amen? So, mga bagay na hindi natin napapansin o nababantayan
na sa iba na pala tayo nakatuon. Sa iba na pala tayo nakapokus. So, yung attention natin na dapat nasa Panginoon, pero hindi natin na itutuon sa Panginoong Diyos. Kumbaga, physical. Kumbaga, panlabas na anyo. Okay? So, may mga time na naibubuhos natin yung lakas natin, di ba? Kumbaga, naibibigay natin yung mga kaalaman natin, yung mga idea natin, yung mga diskarte natin. And syempre, yung talino natin, di ba? So, tayo po, no, bilang anak ng Diyos, pinapaiwas po tayo ng ating Panginoong Diyos sa mga hilig ng laman. Amen po? Dahil, nandyan nga po, sabi po dyan, katakawan. Aray ko, kakakain ko lang nung dumating ako. Hallelujah. So, paglalasing. Di ba? So, kung babasahin po natin yan, no? At uunawain natin yung ating pong binasa, ang pinaparating po sa atin, sa bawat isa po sa atin dito, yung pag-ubos natin o pag-ubos ng panahon natin, oras, pag-aaksaya. Di ba? Kasi sabi sa verse 34, balik po tayo sa verse 34 po. So mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka magumon ang inyong mga puso. Okay? So, nandoon yung nag-aaksaya tayo ng oras sa mga bagay na walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Diba? So, nag-aaksaya tayo. Diba? So, katulad ng ano po yun? Nagiging busy tayo sa pagtatrabaho. Nagiging busy tayo sa pagnenegosyo. Diba po? Nagiging busy tayo para sa pagpapayaman. Amen? At busy din tayo sa paggawa ng mga masamang gawain. Amen? So kahit na Kristiyano tayo, hindi pa rin natin maiwasan na nagkakasala pa rin tayo sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So, nasa point po tayo na wala na rin tayong maibigay na oras para sa Panginoon dahil sa sobrang pagkaabala natin. So, alam na po natin sa mga sarili natin, saan ba ako nagiging abala? Alam na po natin yan. Hindi na po natin kailangang isa-isahin. Dahil mismo, mga sarili natin, kilalahan natin ang mga sarili natin. Alam natin kung saan tayo naglalaan ng oras, ng panahon, ng lakas. Di ba? Na dapat ibinibigay natin sa Panginoon. Di ba? So, ang nais ng Panginoon, ituon natin yung lakas natin sa Kanya. Amen po? So, hindi maiwasan na, ay, Lord, sorry ha. Kasi busy ako, Lord. Ang daming mga paperworks, oh. Lord, sorry. Inuutusan ako ng boss ko. Lord, sorry. Kasi ang dami kong gagawin. Tapos pag-uwi ko sa bahay, Lord, mag-aalaga ako ng anak ko, magluluto ako, maglilinis ako. Diba? So, ang dami nating pwedeng ialibay kay Lord. Pero ang inihingi sa atin ng Panginoon, hindi naman halos buong oras mo eh. Ang sabi ng Panginoon, maglaan tayo. Diba? Halimbawa, yung sa pagbibigay natin ng tithes. Diba? 10% lang hinihingi sa atin ng Panginoon. Pero siya yung nagpapala sa atin. Siya yung nagbibigay ng kailangan natin. Minsan, pag humingi tayo sa Panginoon, Lord, kailangan ko ng ganito. Lord, gusto ko ng ganito. Lord, ganito ha. Ibinibigay ng Panginoon sa atin. Then after ibigay ng Panginoon sa atin, nakakalimutan natin yung nagpala sa atin, na nagbigay ng pagpapala sa atin. Amen? So, bakit po kaya na napakahirap or minsan nawawalan tayo ng oras sa Panginoon? Kumbaga, naibabaling nga po natin sa iba. Okay? Sa mga bagay-bagay
dito sa mundo na ginagalawan po natin. So, alam niyo, may nakakaalam po ba sa bawat isa sa atin kung kailan darating ang ating Panginoong Diyos? Meron po ba? Wala. Hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoong Diyos. Pero dapat hanggat hindi pa dumarating ang ating Panginoon, kailangan po nagiging handa po tayo. Nagiging mapagbantay po tayo. Dahil ora mismo, anytime, nandyan, oras-oras, minuminuto, ang kaaway. Laging nakabantay. Diba? So parang alam niyo po, sino po ba nakapaglaro na ng, ano ba laro po yung patintero? Thank you po. So, lahat po ba tayo na-experience po maglaro ng patintero? Amen. So, ano po ba yung ginagawa natin kapag tayo ay naglalaro ng patintero? Nagbabantay tayo. Paano? Diba? Nagbabantay po tayo. Anong ginagawa natin? Bawat galaw, diba? Yung paa, kung saan pupunta, kakanan, kakaliwa, tatalikod, aatras. Diba? May paharap pa nga po eh. Diba? Paano? Diba? So, hindi natin hahayaan na yung kalaro natin, kasi taya po eh, di ba? Tayo yung magbabantay, di ba? Hindi natin hahayaan na makapasok ang kaaway. Di ba? So, naalala ko po noon, naglalaro kami ng patintero. Madayang-madaya po ako noon. Alam niyo po yun? Kunyari, may pupulutin ako. Tapos, bigla ka. Alam niyo po yun? Di ba? So, bawat galaw, bantay natin dapat. Diba? So, ganun din po sa demonyo. Bantay sarado natin ang kaaway. Lalo na kapag sasalakay siya. Diba? Para hindi niya tayo makuha. Diba? Amen po? Hallelujah. Kanina nag-iisip ako, Lord, anong explanation, ano pong example ko? Tapos, praise God, binigyan ako ng Lord, patentero. O nga po, no? Hallelujah. So, sige po. Punta po tayo sa 1 Thessalonians 5, 1-6. Sabi po dyan, mga kapatid, tungkol sa oras at mga panahon, hindi na kailangang mayroong isulat pa sa inyo, sapagkat kayo rin ang lubos na nakakaalam na ang araw ng Panginoon ay darating na gaya ng magnanakaw sa gabi. Amen? So, hindi po natin alam kung kailan darating ang ating Panginoong Diyos. Yung magnanakaw po ba, sasabihin niya po ba sa'yo na, uy, mamaya magnanakaw ako sa bahay niyo ha? Diba? Dapat tulog ka. Dapat hindi ka gising ha? Pwede po ba yun? Di ba hindi po? Ang magnanakaw, kapag hating gabi na at nasa masarap na katulugan, di ba? Alam niyo kasi yung tao, syempre, nagtrabaho, pagdating sa gabi, nagpapahinga, pipikit ang mata, di ba? Pag pumikit ang mata natin, tulog na po tayo. Hindi na natin nalalaman kung ano na yung mga nangyayari sa paligid natin. Diba? So, ang sabi po dyan, ang Panginoon daw ay darating tulad ng magnanakaw na hindi natin alam kung kailan siya darating. Diba? So, katulad nga po ng sabi ko, meron po bang magnanakaw na magpapaalam pa bago magnakaw? Diba? Hindi, wala po. So, halimbawa, sa kapitbahay niyo po, no? Dahil yung masarap yung tulog niya, di ba? Dahil nga po pagod, hindi niya namalayan. May nakapasok na magnanakaw. Dahil sa sobra nga pong pagod, ayun, nakapasok ang magnanakaw. So, anong ginawa? Kinuha yung mga pwedeng makuha sa loob ng bahay. So, sa atin po kaya, sino pagdating ng Panginoon, sino yung kukunin niya? Yung mga anak niya
na nagpapatuloy, na naglilingkod ng tapat sa Kanya. Sino po dito gusto niya pagdating ng Panginoon, kasama siya ng Panginoong Diyos? Amen? Amen. Lahat po tayo, yan po yung nais natin. Pero natanong na po ba natin sa mga sarili natin na, Pastor Alisa, kasama ka ba dun? Diba? Natanong po ba natin yun na, pag dumating ang Panginoon, kasama kaya ako? Diba? Wala tayong kasiguraduhan. Bakit? Kasi may mga oras na nagkakasala tayo sa Panginoon. Diba? Na hindi mo sinasadya, nagalit ako. Kasi nainis ako sa pagmumukha niya. Nagalit ako kasi may sinabi siya. Diba? Aray, ang sakit ng salita ng taong ito. Diba? Hindi ba pwede na, alam niyo yun, bilang Kristiyano, dapat tayo malawak yung pangunawa natin sa mga tao na, alam mo po yun, na parang ang hirap umunawa. Diba? Pero, iisipin natin na, Lord, bakit ganun yung tao na yun? Minsan nakakalimutan natin na hindi yung tao ang kalaban natin, kundi yung mga espiritu na nandirito sa mundong ginagalawan natin. Meron lang po akong ihahalimbawa. Meron po kasi akong, pero hindi ko na po i-mention yung name po niya. Meron po kasi na nangyari na nagalit po ako talaga. As in, nagalit po ako na binalak ko yung tao. Kasi galit po ako eh. 'Di ba? Pero bigla ko na-realize na, teka, bakit ko siya binalak? Hindi naman siya yung kalaban ko. So, ginagamit lang siya ng kaaway para maisahan ako, para magalit ako. 'Di ba? So, yun yung gusto ng kaaway. 'Di ba? Kung may mga tao na nang-iinis sa'yo, 'di ba? Habaan mo yung pasensya mo. Kasi hindi mo alam, yung demonyo lang yung nang-iinis sa'yo. Ang gusto niya, magalit tayo. 'Di ba? So, anong nangyari? Na-realize ko, in-unblock ko po siya. In-unblock ko po siya. Tapos, nung magpo-post po ako, i-add ko sa, ano ba tawag po doon? Hindi po, yung magpo-post po ako tapos para meron, ayun, itatag ko po siya. Nagulat ako, wala yung pangalan niya. Sabi ko, bakit wala yung pangalan niya? Tapos, ang nangyari po pala, kapag in-block mo pala ang isang tao, magiging i-add friend mo uli yung tao. So, ang isip ko, ganun na? In-block kita, tapos in-unfriend mo ko? Alam niyo po yun? Sige, bahala ka. Yung parang ganun. So, hindi ako nakatiis. Pinatanong ko, tanong mo nga kung in-unfriend niya ako. So ako din, kumbaga, para kang nakokonsensya. Di ba? Nakokonsensya ka. So, doon ko lang din po nalaman na hindi pala niya ako in-unfriend. So, dahil sa pagka-block ko sa tao na yon, kaya naging unfriend. Di ba? Kaya, nagpaliwanag po ako sa asawa ko. Ay, naku po! Ba yan? Pastora Lalen! Sorry po. Ano ba yan? Bawal talaga magsinungaling. Hallelujah. Pwede po ba palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos? So, purihin ang Panginoon. So, purihin po ang ating Panginoong Diyos kasi minsan, dumadaan talaga sa point na hindi maiwasan. Pero, inaayos ng Panginoon. Diba? So, sino po dito may mga asawa? Naghanap ng Nag-away din po ba kayo?
hallelujah, Lord. Ah, sabi ko pa naman po nasa jeep, sabi ko, asawa ko, makinig ka ha. Sige po, punta po tayo sa, teka lang po. Punta po tayo sa Mateo 24, verse 43. Dapat, sabi po dyan, ngunit unawain ninyo ito, na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung ano ang bahagi ng gabi, darating ang magnanakaw. Magpupuyat sana siya at hindi niya hahayaang pasukin ang kanyang bahay. Amen? So, ganun po dapat tayo, no? Naghahanda po tayo. Paano kung tayo po ay nasa kamunduhan pa, abalang-abala po tayo sa mga bagay na walang kabuluhan, na gawa ng kaaway, no? At dumating ang Panginoong Diyos. Ano po bang mangyayari sa atin? Saan tayo patungo, mga kapatid? 'Di ba? Sinasabi natin na ayoko sa impyerno, mainit yan. Hindi ako pupunta sa impyerno kasi anak ako ng Diyos. Kilala ko ang Panginoon at may relasyon ako sa Panginoon. Tama. May relasyon tayo sa Panginoon. Pero nagkukulang naman po tayo ng oras sa Panginoong Diyos. Sa palagay niyo po ba, pagdating ng Panginoon, makakasama pa rin po ba natin siya? 'Di ba? Makakasama pa rin po ba natin ang Panginoon? Kung mas inuuna natin yung mga makamundo, yung mga hilig ng laman na ipinagbabawal sa atin ng Panginoong Diyos. Di ba sabi ng Panginoon, umiwas ka sa mga Diyos-Diyosan. So, yung pagkaabala natin sa mga trabaho, negosyo, o kung ano man, Diyos-Diyosan po yan. Hindi lang po ang mga Diyos-Diyosan ay yung mga nakikita natin na mga ribulto. Diba? Yung mga larawan. Kasama po sa mga Diyos-Diyosan. Maging yung trabaho natin. Diba? So ano po ba ibig sabihin ng mga Diyos-Diyosan? Ito yung mga umaagaw ng oras, atensyon na dapat ibinibigay natin sa Panginoon. Diba? Kung ikaw nahuhook ka sa paglalaro, sa pagpi-Facebook, tumatagal ka ng ilang oras, maghapon dyan. Kapatid, Diyos-Diyosan mo na yan. Diba? Kapag ikaw sobra ka sa pagtatrabaho, halos yung katawan mo, patang-pata na. At hinahayaan mo, Diyos-Diyosan din po yan. Diba? Yung sobrang paghanap buhay, na, alam mo po yun, na, limbawa lang po nakaubos ka na, di ba? Tapos gusto mo pa, may oras pa. Sige, pakyaw uli. Di ba? Pwedeng Diyos-Diyosan din po yan. Amen po? So, pwede po bang balikan po natin yung kanina, yung sa 1 Thessalonians po? Kasi ang nabasa ko lang po 1 and 2 eh. Sa verse 3 po tayo. Kapag sinasabi nila, kapayapaan, RTPB po ba yan? RTPB po? Okay. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang sakuna. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng nanganganak. So, may nangyari na po ba sa inyo mga kapatid na ngayong araw nito, no? Ang saya-saya mo. 'Di ba? So, wala kang problema, wala kang iniisip. Tapos, habang nagsasaya ka, biglang mayroong dumating na
problema na hindi mo alam kung paano ito susolusyonan. 'Di ba? May narinig nga po ako sabi, kapag ang problema, hindi mo alam ang solusyon, hindi sa'yo ang problema. Kay Lord yan. Bigay mo. 'Di ba? Kasi hindi mo alam kung anong solusyon eh. Alang ang pipilitin mo, pipigain mo yung sarili mo, masolusyonan lang yan. Hindi mo alam kasi yung problema, kay Lord yan. Amen? So, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen po? Narinig ko po yun. And naisip ko, oh, tama nga naman si sister. Diba? Hallelujah. Kaya po, no, kaya dapat po, mga kapatid, maging handa po tayo, palagi. Lalo na, paghandaan natin yung pagdating ng ating Panginoong Diyos. Habang nandirito po tayo sa mundong ginagalawan natin, nag-prepare tayo. Preparation. Habang nandito tayo, nag-prepare na tayo para sa pagpunta natin sa kaharian ng Diyos. Amen? Dahil gusto natin na makasama ang Panginoon. Amen po? So sabi po dito sa verse 4, ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid. Kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Verse 5 po. Amen? Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Verse 6, kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip at di tulad ng iba. Amen? Kaya po mga kapatid, mamuhay po tayo sa liwanag at huwag nating gugulin ang ating mga sarili sa magugulong pagsasaya, paglalasing, di ba? Kalaswaan, sa alitan, inggit, sa inggitan, di ba? So mamuhay na tayo, naaayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Di ba? Yung liwanag, nasa atin na. Di ba? Kung nasa iyo na ang liwanag, kahit dumating ang Panginoon, sabi dito, hindi na tayo mabibigla, hindi na tayo magugulat. Bakit? Kasi alam natin sa sarili natin na tayo ay nasa liwanag. So kapag tayo ay nasa liwanag, nasa Panginoon tayo. So bakit ka mag-aalala sa pagdating ng ating Panginoong Diyos? At kung alam mo naman na sumusunod tayo sa Kanya. Amen? So kung may mga hindi pa po sumusunod sa Panginoon, kapatid, hindi pa huli ang lahat. Hanggat hindi pa dumarating ang Panginoon, sumunod na po tayo. Amen po? So, punta po tayo sa Luke 21 verse 36 po. Sabi po dyan, Luke 21, 36. Ano po ba sabi ko? 36 po. 36 po. Sorry, Ate Angel. Sabi po dyan, kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap kayo sa anak ng tao. Amen? So hanggat may oras pa, mga kapatid, pwede pa tayong magbago. Amen? Huwag nating hintayin na nandirito ng Panginoon, saka tayo mag-iisip na, Lord, sa'yo talaga naman ako eh. Kaya lang, hinahatak ako eh. Mahina ako eh. Diba? So wala tayong explanation pag dumating na ang Panginoon. Dahil mahabang panahon, binigyan tayo ng, ano po ba ang tawag doon? Ng chance
ng ating Panginoon. 'Di ba? Na mag-decide tayo kung susunod ba tayo sa Kanya o hindi. Kung sumusunod tayo sa Kanya, makakaharap tayo sa anak ng tao. Yun ay si Jesus. Amen po? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen? So, kung yung attention mo nasa mundo, ibaling mo na yung attention mo sa Panginoon. Dahil ang mundo, hindi ka ililigtas niyan. Yan pa yung magiging dahilan para sa kapahamakan. Amen po? So, kaya po mga kapatid, alam ko naman po, bawat isa sa atin, may mga tiisin, problema, may mga paghihirap, may mga sakripisyo na tayo'y tinitiis. May mga challenge. Diba? Pero sa kabila po ng lahat ng yan, ang gusto ng Panginoon, manatili pa rin tayong tapat habang tayo ay dumadaan sa mga pagsubok na yan. Dahil yung pagtitiis natin, sa bandang dulo, may magandang bunga, may magandang resulta. Yun po yung nakaka-excite po doon. Yung magandang resulta. Diba? Yung mukha mo na hindi na maipinta. Dahil sa bigat na nararamdaman mo, na nararanasan mo, may mga sakit sa paligid, sa pamilya. Diba? Kakulangan, financial. Diba? Yung mga pamilya na hindi pa nakakilala sa Panginoon, dasal ka ng dasal, Lord, gusto ko, kasama ko na sila. Lord, kasi pag dumating ka na, paano sila? 'Di ba? So, wag po tayong sumuko. Patuloy lang po tayong manalangin. Amen po? So, mga kapatid, kung may mga problema po sa atin, wag po tayong mahiya. Wag po tayong mahiya sa kapatid mo na, kasi minsan, alam niyo po yon, si Satanas, gustong-gusto niya na masolo ka eh. Lalo na kapag dumaraan ng isang Kristiyano sa pagsubok, gustong-gusto niya na solohin ka. Bakit? Kasi habang nagsosolo ka, yung isip mo, yan yung target ni Satanas. Kapag ang isip natin nag-breakdown, di ba? Yung katawan natin, bumabagsak din. Tama po? Kaya nga po, yung isip natin nandito sa taas eh. Di ba? Kailangan yan, malakas. Di ba? Oras na nasolo ka ng kaaway, hindi mo alam na, kasi, bakit ko ba naikukwento to? Kasi meron po akong isang kaibigan na nasa kanya na lahat. Yung ganda, di ba? May pera, di ba? Pero may kulang sa kanya lang. Yung parang peace, yung kapayapaan, di ba? Ang gusto niya lang naman, yung mahalin siya ng totoo, pero lagi siyang niloloko. Diba? Ngayon, dahil doon sa nararamdaman niya, alam niyo po yun, naisasabi niya po sa akin. And purihin ng Panginoon, dahil ini-impart ako ng Lord na makausap din yung tao na yon para yung bigat na nararamdaman niya, kahit paano ay gumaan. Diba? So, kaya po mga kapatid, kung may mga problema po tayo na pinagdaraanan, andyan po yung mga kapatid po natin na pwede nating sabihan, mga pastors, leaders, di ba? So, kung yung kinukwento nila sa gagawin nilang chismis, mananagot sila sa Panginoon. Di ba? So, hintayin natin kung, halimbawa, baka mayroong pinapasabi ang Lord sa tao na yon. Diba? Idinala ka ng Lord sa tao na yon para marinig mo yung sasabihin ng Panginoon sa pamamagitan ng tao na yon. Diba? Huwag nating hayaan na, alam niyo yun, na magsulo po tayo na yung sarili natin, ilalayo natin sa mga kapatid natin. Kailangan, sama-sama tayo. Di ba nga po sabi,
magpalakasan tayo sa isa't isa kapag ang kapatid natin nanlulupaypay, nangihina. So maging instrument yung bawat isa sa atin para mabigyan ng kalakasan yung kapatiran natin na nagmumula sa Panginoon. Instrument po tayo, bawat isa po sa atin ng ating Panginoon. Kaya ang kailangan po natin, gamitin po natin sa tama. 'Di ba? Gamitin natin yung ating mga sarili para mapalakas yung kapatid po natin. Hindi para sirain yung kapatid natin. 'Di ba? Para matisod, mawala, manghina. So huwag nating hayaan na maging dahilan pa po tayo ng ikatitisod ng kapatid po natin. Amen po? Sabi po sa Romans 12, verse 2 po. Sabi po dyan, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. Amen po? So, wag daw po tayong makiayon. So, ano po ba ibig sabihin yan? Huwag tayong makiisa sa mga gawain dito sa mundo. Ano po ba yung mga gawain? Marami po. Yung hilig ng laman, di ba? Yung mga, yung sumisikat po ngayon, yung mga halimbawa, eto po halimbawa lang po ito. Di ba? Marami pong lumalabas na mga gadgets. Di ba? Na mamahalin pa. Di ba? Yung mga pinalalabas sa FB, yung parang mukhang avatar. Di ba? Yung magiging iba yung itsura ng mukha mo na eto ka pa lang, bata ka pa lang, pero meron ng mukhang matanda ka na. Di ba? Makamundo po yan eh. Alam na po ba natin kapag tumanda tayo kung anong itsura po ba natin? Yan pa rin po ba yung mga mukha natin? Di ba po, tatanda tayo. Mag-iiba yung hugis ng mata mo, yung pisngi mo, kung ikaw ay mataba-taba. Alam ko, yung pisngi mo, biglang mayroong, alam niyo po yun, yung mag-iiba na yung itsura. Ayun, nagkakaroon na ng wrinkles. Bakit? Lalo na kapag punong-puno ka pa ng mga, alam mo yun, mga iniisip, konsumisyon. Di ba? So, pero, pag tayo ay nasa Panginoon, hindi naman tayo tatanda eh, di ba? Meron akong, tuwang-tuwa ako pag nakikita ko talaga, si Mami Erlinda. Di ba po? Si Mami Erlinda, di ba? Gandang-ganda po ako, lalo na kapag manamit po yun. Grabe si Mami. Lord, gusto ko, ganyan din ako pag tumanda ako. Yung alaga mo pa rin yung katawan mo, di ba? Yung sarili mo, di ba? Kumbaga maayos pa rin, di ba? So, kaya wag po nating hayaan na makiayon tayo kung ano man po yung mga nakikita natin sa paligid natin na hindi naman nakakalugod po sa ating Panginoong Diyos. Amen? So, ang gawin daw po natin is kung ano yung kalooban ng Panginoon. Di ba? Kung ano yung mabuti at kung ano yung kalugod-lugod para sa Panginoon. At syempre, yung kalooban niya. Amen po? So, punta po tayo sa Roma 13:11. Last verse po. So, dapat po, no, mga kapatid, walang tigil. Walang tigil yung ating pananalangin sa ating Panginoon. Kahit na hindi mo pa nakikita yung panalangin mo, wala pang kasagutan, magpatuloy lang po tayo. Ako po, 2012, meron po akong ipinanalangin. 2021, nasagot po yung panalangin ko. So, ilan po yun? 10 years? 9. Thank you po, Ate Mitch. 9 years. 2012 ko ipinanalangin. 2021.
Sinagot ng Panginoong Diyos. 'Di ba? So, ang Panginoon, tinitignan niya po tayo eh. Halimbawa, nanalangin po tayo ngayon. Within 5 days, Lord, wala pa rin. Okay lang, Lord, sige. Tapos, gumive up ka na. 'Di ba? Hindi mo na, porke sa loob ng 5 araw, hindi lang nasagot pa yung panalangin mo, gumive up ka na. Ang bilis naman. Ang gusto ng Panginoon, hindi tayo give up. Kung yan yung panalangin mo, patuloy mo lang. 'Di ba? Hanggang makamit mo, hanggang matugunan yung panalangin mo. Kasi bakit? Kasi naniniwala ka sa Diyos na yung ipinapanalangin mo sa Kanya, sasagutin ng Panginoon. 'Di ba? Pero kung ito ay para sa ikabubuti mo. 'Di ba? 'Di ba sabi nga po, ang sagot 3. Yes, no, willing to wait. So willing to wait ba tayo sa mga panalangin natin na hindi pa nasasagot ng Panginoon? Amen. Salamat, Pastor Jimmy. Kaya yung panalangin mo, Pastor, willing to wait lang ha. Amen. So, sabi po dyan, gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noong tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Amen? So, gawin na natin. Umaksyon na tayo. Kung ano yung para sa Panginoon, kung anong kalooban ng Panginoon, yun ang gawin natin. Amen po? Amen. So, purihin ang Panginoong Diyos. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa gabi na ito. Panginoon, humingi po kami ng tulong sa iyo, Panginoon. At nagpapasalamat po kami sapagkat pinapaalalahanan mo ang bawat isa sa amin na dapat gumising, gawin namin kung ano yung kalooban mo. At maging mapagbantay, maging handa kami sa lahat ng oras. Panginoon, kung meron pa pong kung may mga attention pa po kami na naibabaling sa iba na hindi nakaaya-aya sa iyo, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, na yung attention na yon ay maibigay po namin sa iyo. Tulungan mo kaming magawa namin ang nais mong ipagawa sa bawat isa po sa amin. And Panginoon, patawarin mo po kami. Kung kami mga oras na nagkukulang kami ng panahon, ng oras sa iyo, Panginoon, patawarin mo po kami. Patawarin mo po kami, Panginoon. Kung nakakagawa pa rin po kami ng mga bagay na hindi nakalulugod sa iyo, Panginoon. Kung nakakagawa kami ng masama sa kapwa namin, Panginoon, patawarin mo po kami. Patawarin mo po ang isip namin. Kung may mga laman, ang mga puso namin na hindi nakalulugod sa iyo, Panginoon. Dalangin namin sa mga oras na ito na linisin mo ang mga puso namin. Hugasan mo ang mga puso namin na nais namin, Panginoon, na ikaw yung patuloy na manahan sa puso namin, Panginoon, na ikaw yung makasama namin sa lahat ng oras, Panginoon. Panginoon, kung wala ka, wala rin kami, Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito, nagpapakumbaba po kami. Linisin mo po ang bawat isa sa amin. Salisikin mo ang mga puso namin, ang isip namin, Panginoon. Sa lahat po ng pagkakasala namin sa iyo, Panginoon, tunay nga po na patawarin mo ang bawat isa sa amin. Panginoon, nais namin sumunod sa iyo. Nais namin gawin kung ano yung kalooban mo. Kaya patuloy mong palakasin ang bawat isa sa amin na hindi po kami madaya, hindi kami matukso ng gawa ng kaaway. Tulungan mo kaming makaiwas, mapaglabanan, yung mga pandaraya, yung kasinungalingan, yung mga tukso ng gawa ng kaaway sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Tulungan mo kaming lumaban at palakasin ang bawat isa sa amin. Panginoon, dalangin po namin na mas lalo pa pong maging malalim yung relasyon ng bawat isa sa amin. Patuloy na mangusap ka sa amin sa araw-araw. Ikaw lamang yung nais namin, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon. Ituro mo po sa amin, Panginoon, yung daan na aming tatahakin.
Huwag mo pong hayaan, Panginoon, na kami ay lumiko ng daan. Nais namin, Lord, na sa'yo kami. Sa'yo kami, Panginoon. Sa'yo lamang kami, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, sa aming pag-aawitan, Panginoon, yung presensya mo ang patuloy na mararanasan ng bawat isa sa amin. Patuloy na banal Espiritu mo ang malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Patuloy na ikaw lamang po ang siyang aming itinataas, na ikaw lamang yung aming pinasasalamatan, na ikaw lamang yung aming dinadakila, Panginoon. Ikaw lamang yung aming Diyos na sasambahin, Panginoon. At wala na pong iba. Kaya, Panginoong Jesus, maraming salamat po. Salamat sa salita mo sa gabi na ito na tunay na nagbigay ng kalakasan, ng kaliwanagan sa puso, sa isip ng bawat isa po sa amin. Maraming salamat po. Thank you, Jesus. We love you, Lord God. In the name of Jesus. Amen.